inyo ulit at bigyan namin po na worship sa inyo at gusto namin na usapan na yun sa tungkol sa yung salita ninyo. Lord, please give us the strength to win over from the temptation and also from the work of the Satan. So, yung sa lahat ng yung ginagawa namin, sana sunod po kami na anong gusto nyo at gusto namin po na malaman ano yung talagang will ninyo sa loob ng buhay namin. Lord, kahit sino po na yung sa nandito, sino po na wala pa nandito, lahat po ng bigay na blessing kay sa amin lahat para kuha namin po ng strength galing sa inyo at pwede po kami na magiging witness ninyo at disciples po ninyo. Lahat po ito, pinadala namin po ginagamit po ng pangalan ng Hesus Kristo. Amen. Okay. So, title po na yun sa ngayon araw. Kanina pinasend po ako yung sa chat room natin ay 25 hours. My 25 hours life. Okay. Siguro nataka po kayo. Paano na yun sa 25 hours? Kasi sa loob ng isang araw ay 24 hours. Tama po ba? Pero, yung sa pinasulat po dito ay my 25 hours life. Okay? So, hindi natin po alam anong dapat gagawin natin para 25 hours. So, na yun araw, gusto namin ng discuss na ano po nang ibig sabihin po ng 25 hours. Same time, bakit sabi ng Diyos ay kailangan po tayo ng yung malaman ng ano po ng 25 hours life. Okay? So, sana po yung anong usapan natin ng ngayon araw. Try nyo po nakawan ng itong salom ng week. Okay? Anong usapan natin ng ngayon araw? Para talagang gusto namin na malaman being with God. Ibig sabihin na kasama natin ng Diyos sa loob ng buhay natin. It's tinatawag namin po ng 25 hours. Okay? So, gusto ko na yung sa before we start na yung sa message natin, gusto ko tanong ako sa inyo ng isa. Kanina, pinapasa po natin sa loob na yung sa yung Biblia na yung kanina pinabasa natin. Sabi po ng Isaiah, Lord, yung lips ko I was sin and lips ko ay also meron ng sin. Okay? So, sabi po na yung sa Diyos, pinadala po ng yung sa sulat dito ay, di ba po dito, verse 5, I'm ruined, for I'm a man of unclean lips, and I live among the people of the unclean lips. Yung lips ko ay yung madumi, yung hindi na yung sa clean, okay? Tapos, I live, yung ako ay buhay na sa loob po ng mga, puro yung tao ng parehas sa akin, hindi marinis ng yung sa bibig. And, my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Di ba po sabi niya, nakita ko na yung sa hari ko, yung Almighty God. Tapos, pinadala ko na yung sa Diyos kaysa kanya, yung serapi. And then, pinalagay po na yung sa core, sa lips ng yung Isaiah. And then, yung verse 7, sabi niya, see, this has touched your lips, your guilty is taken away, and your sin atoned for. Okay? Tingnan nyo sa loob na buhay natin, of course, yung bibig natin, yung buhay natin, we cannot say we never made a sin. We never made a sin. Ibig sabihin na, everybody, lahat po tayo, kinakawa ng kasalanan. Dito sa mundo, walang tao na hindi gawa ng kasalanan, except Jesus, right?
So, lahat po tayo, para ako din, yung lips ko ay unclean. Tama po. Kahit nandito na lahat po tayo, we have an unclean lip. Pero ano pong sabi ng Diyos? See, this has touched your lips, your guilty is taken away, and your sin atoned for. Ibig sabihin po na, hindi yung mismo andyan ang dala ng yung core sa bibig natin. Pero, once yung Jesus Christ with us, our sin was already cleared. And then yung lips natin ay already cleaned. Okay? And whenever I read this Isaiah chapter 6, pinakagusto ko ay number 8. Then I hear the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And ano po ng Isaiah? Here am I. Send me. Okay. Honestly before, my mother told me to become the pastor. I said, no, mother. I don't want to become the pastor. And ako ay hindi marunong ng salita ng tungkol sa Lord. So I cannot be like a pastor. Same time, I cannot be somebody who can deliver the message of the God to other people. Kasi yung that time ng isip ko, ako ay hindi marunong ng salita tungkol sa salita ng Diyos. At, siyempre, yung buhay ko before, diba, I was very busy with my business. And then, I had so many difficulty. So, sa loob ng dyan, meron din kami nangyari. It made me so hard. So, of course, I know anong klase ng kasalanan meron ako. So, for me, I never can say to God, send me. I cannot say that. Nandun po ako sa Bataan, dati. And then, yung sa lugar namin, ang dami po ng bata. Especially yung malapit sa church namin. Sobrang dami po ng squatter. Yung malapit sa Tagat. Tapos, yung mga bata dyan, sobrang mapay sila. Gusto nila narinig na tungkol sa Lord. Pero, I know about God. I know about the Jesus and the Christ. Pero, I never think about share ako na kaspek sa kanila. Okay? So, madalas pa ako pupunta dyan para bumibili na yung sa mga ibang bagay. Saka sa totoo lang, meron pa ako ng tate yung ano tawag doon, yung boat. Tapos kaya, every time yung darating na yung dalawang, hindi parko. Ano bang tawag yun? Yung sa boat. So, dalawang yung sa boat ko. So, darating na yung sa boat. Pupunta ako dyan para yung kumukuha ko ng mga isda, tsaka yung crab. Okay? Alimasag. Kaya, madalas ako pupunta dyan. So, pupunta ako na yung lugar dyan yun. Mga bata, kita nila ako. Ma'am Joy! Ma'am Joy! Mga ganun po, pinasunod po sila sa akin. And then, gusto nila lagi nang yung sa tabi ko. Tapos, gusto nila na lagi nang, sabi niya, Ma'am Joy, sobrang mabait po kayo. Ma'am Joy, sana nandito kayo lang araw-araw. Lagi po nasalita nila ganun. Pero honestly, I never think about to share the gospel to them. Okay, madalas ako napupunta dyan. Kasi minsan tapos ako kain kami ng dinner. Mga tao ko, tsaka ako kasama namin. Sabay-sabay kami napupunta dyan sa malapit ng dagat. Tapos lakad kami, malayo. Para digest and then parang exercise kami. Pero, lagi po, halos sa loob ng isang linggo, 2 o 3 beses na pupunta ko dyan. Pero I never think about to share the gospel to them. Okay? So, ibig sabihin pakita ng Diyos kay sa akin, I need to share the gospel to them. Pero, level ko ng isip yung I can share the gospel to them. One day, meron ako na yung sa mga group of the pastor. Pupunta sa lugar ko. Gusto nila na bisita sa akin ng Bataan. Tapos,
yung gusto nila na pupunta na yung malapit sa dagat. So sabi niya, okay, let's go after dinner. Yung sa malapit sa dagat. So, that time nang, yung sakay po kami ng isang, yung that time, yung corona, yung ano tawag to? Yung kotse ko. Yung dami pong tao na pwede na sakay. So, pupunta kami ng dyan. And the one of the pastor ng kasama ko, sabi niya, Joy, ang dami po na bata dito. Why you never think to share the gospel to them? Kasi kita namin po galing yung mga bata, gusto nila ng sayo eh. Gusto nila ng tabi sayo, gusto nila na ubos sila sa sayo, na tabi mo. Tapos gusto nila ng yung sa narinig na anong gusto mo sabi eh. Bakit never ka nang think ng pinadala ng magandang balita sa kanila? Tapos bigla na yung sa parang bigla na kising ako, tama no. Yung mga gusto nila ng bata na yung narinig ng story tungkol sa kay like David and Goliath, yung sa storya ng yung sa Abraham, storya ng Moses, storya ng Joseph. So many Bible stories I can tell to them, pero I never think about it. So start from mismo yung araw na yon, first time na pinashare ko sa kanila ng yung storya ng Jesus Christ. So, uba ko na yung sa gitna. And ang daming bata na yung sa yung mga tabi ko. And then, I talk to them about the Jesus Christ. And then, talagang alam nyo ba, ang dami ng bata ng gusto niya na naririnig. And that day, after that day, yung sa isip ko ng tungkol sa Sunday school. And then, alam nyo pa ba, yung simula ko na yung Sunday school na yung after 2 weeks. Yung after na yung sa mga membro ng Sunday school namin, more than 100. Minsan nang yung driver ko sa pupunta na yung lugar namin ng dyan, halos 5 beses ng back and forth ng pinasundo ng bata pupunta ng church namin. Tapos na yung sa church, uwi sila, 5 balik ulit yung mga bata. Kano po na grabe. Alam niyo po ba, gusto ng Diyos sa amin na yung sa share ng gospel to someone. But we always say, no, Lord, hindi ako. We never said, Lord, here am I, send me. We seldom say like that. Tama po ba? So, that time na, first time ako na yung maramdaman ko, yung pala, gusto ng Diyos galing sa akin ay hindi yung pera, yung share ng gospel to other people. Kasi that time, sa totoo lang, yung church namin, yung isang church namin, ako na lahat ng gastos pala. Kasi yung mga expenses na yung sa yung kuryente, mga bahay, mga lahat ng yung expenses ng yung church namin. Ako lang isa yung sa gastos lahat. Kanin sa negosyo ko. And then all the time na I thought, I will be one of the church officer. And then like a Gaius or like a Lydia, sa loob po na yung sa Romans chapter 16, yung provider ng yung sa church. Yun lang yung kala ko, gusto ng Diyos galing sa akin. Pero that time, first time na ako na yung realize that God want me to share the gospel to the other people. Why I'm talking about this one? About my 25 hours life. Alam niyo po ba, always we think, salom na yung buhay namin is 24 hours. But, God want from us the time for Him. Hala po na yung sa 24 hours, we can say, I have so many things to do. Kailangan ko ng trabaho, kailangan ko ng luto, kailangan ko ng laba, kailangan ko din yung sa alaga ng mga bata, kailangan ko din yung sa aral, mga estudyante, kailangan ko din yung talagang hanap buhay para sa pamilya ko. We have so many reasons to say many things I need to do. Pero we never think about the time for God.
Okay? In the last week, this week pala, sabi ko kay Tintin, Tintin, nasaan ang listahan na yung sa kanta na request ko? Okay? Sa totoo lang ito po ay extra yung trabaho ko, saka extra trabaho ng kapatid ko. Pero why we want to do this one? Because we want to have all of us to have extra time for God. Okay? Like, request ko kay sa inyo, nandyan sila kapag narimutin na yung sa listahan na yung mga kanta. Okay? Tintin already sent me. So, why we needed this one? Because while we are working, yung trabaho tayo, pwede tayo ng pakinggan ng salita ng Diyos or yung kanta para we can think also about God. Tama po ba? And then also, before we sleep, narinig po na yung sa kanta. Before we sleep, we think about God. Or in the morning when we wake up, like me also, di ba? Meron tayo na earphone yun yung sa tenga natin. Kahit yung sa habang yung sa lakap po tayo, we can listen to God's word or we can listen to God's songs, hear songs, para we can think about God. It's to what we call 25 hours. God wants us to have extra time for Him. Hindi yung sa lagi naisip tayo tungkol sa yung sarili natin, but God wants for Him, some hours, we think about Him, we think, and then we also dedicate to Him. Like something like this is what He wants from us. Alam niyo po ba? Kasi para sa atin lahat, we need the time with God. We need time for God. We need time in God. Kasi madalas nakalimutan po tayo ng tungkol sa ito. Okay, so I want to discuss how we can enjoy this 25 hours life. Okay? The first of all, we need to enjoy the life with God for the throne of the God. Okay. We have already in our heart Jesus Christ, right? Ibig sabihin na Holy Father, Holy Son, Jesus Christ, and Holy Spirit is within us. We already believe about it. That's why we can even enjoy the life of the heaven while we are in this world. Okay, sabi natin na paano tayo na-enjoy ng life in heaven kahit yung nandito tayo sa mundo. Okay, sabi natin ng isang araw, okay, me and my mother, kasi siyempre diba nanay and anak, malapit. So madalas kami na away kay nanay ko, sa totoo lang dati. Kasi siyempre, nanay ko yun kaya ko nang sabi kay nanay ko, anong gusto ko, saka anong ayaw ko. Siyempre nanay ko din, gusto niya sabi sa akin na anong gusto niya, saka anong ayaw niya. Halimbawa, yung nanay ko, sa totoo, kita si Tintin ng nanay ko Yung nanay ko ay sobrang tao na sobrang maayos ng sarili niya. Kailangan niya ng makeup ng laki, kailangan na ayos na yung buhok niya, kailangan ng yung suit ng yung damit niya na sobrang ayos, mga colorful, and kailangan na maganda siya lagi. Pero, kita niyo ako, I failed to make gawa ko ng makeup. Pati yung lipstick wala. Yung damit ko din, kung ano meron dyan, yung suit ko. Yung hindi ako na yung tao nang talaga kailangan ko na ayos ng lagi. Hindi ako na ganun ng tao. Kaya, sometimes na when I go out, sabi ng nanay ko, ay, stop, teka, tingnan mo ng sarili mo. Ay, talaga hindi ka marunong na ayos ng sarili mo. Oy, palit ka na yung sa damit mo, ang pangit mo, hindi nang bagay sa'yo, hindi nang maganda ng kulay. Talaga ganun ng salita ng nanay ko sa akin. Siyempre kung ganun ng salita, siyempre ako din, saktan, di ba, nang inis ako. Sabi ko kay nanay ko, ay nanay, ikaw maganda ka, ako hindi. Kaya anong gusto ko? Ay, gusto ko, kawa ko na yung anong gusto ko. Huwag mo na yung isis mo ako na, anong gusto mo? Talaga yung ganun ng salita ko kay nanay ko. Kaya, alam niyo ba, parang, maling ng bagay lang, madalas kami naaway.
Hindi grabe na malaki na away, pero yung salita pa lang, naaway na kami. Pero, one day na, narinig ko na yung sa yung sermon na yung pastor. There are so many things we can give the thanks. Even with our family, yung kapatid ko, nanay ko, tatay ko, we have so many things can say, thank you, mother, thank you, anak. We can say like that, diba? And then, pero, madalas tayo nakalimutan. So, alam niyo ba, start from that day, sabi ko kay nanay ko, yung mami, sa KakaoTalk natin, araw-araw, pinasulat tayo na anong gusto ko ng thanks kay sa'yo, anong gusto mo, thanks kay sa akin. Hindi totoo, talagang hindi ako biro, kawan namin ng ganon. Alam niyo, pinakauna yung sa yung natanda ko anong send ko kay nanay ko, the first day, sabi ko, Mami, salamat sa inyo kasi talagang masarap nang yung luto mo. Araw-araw na luto para sa akin. Yun ang first day nang yung salamat ko kay sa kanya. Yung nanay ko naman, first day na sabi niya sa akin, thanks anak kasi nandito ka sa tabi ko. Yun na yung sabi ng nanay ko first day. Pang second day, yung sabi ko kay nanay ko na yung thanks ay, Mother, gusto ko nang salamat kay sa'yo. You pray for me for 20 years to let me to become the pastor. Tapos yung pang-dalawang thanks ng nanay ko kay sa akin ay, anak, salamat ka kasi lagi ako na yung sa talaga sermon kay sa'yo pero lagi ka smile. Pang-tatlong araw ng thanks ko kay sa kanya ay, Mother, thank you because you let me to think about God again. Kasi alam nyo, diba, dati, I believe in God pero I was sobrang desperate about what happened to me. For me, 6 years, diba, alcoholic ako. Pero that time, my mother always remind me about God. So, salamat ako kay sa kanya. And then, pang-tatlo na yung thanks ng nanay ko kay sa akin, ay, sabi niya, thank you, anak, because you follow what I want and you become the pastor. Hanggang tatlo lang yun sa natandaan ko. Kaya araw-araw kami na yung sa parang text kami ng, kahit sabay kami ng isang bahay, sa kabilang kwarto niya, pero na-text kami ng ganon, okay? For me, it's very good exercise, okay? So, I did it to my mother and my mother did it to me. Alam niyo ba sa totoo lang, our relationship become much, much better. Kasi sa totoo lang, dati, honestly, meron ako na something up with my mother. Pero, every day, I think about what kind of things I can say to my mother, thank you. And I discovered really so many things I can say thank you to her. Diba? Pinakauna, because of nanay ko, nandito ako sa mundo. Diba? So, I really did it. And then, parang talagang, ang dami ng bagay, pwede ako na salamat kay Diyos tungkol kay nanay ko. So, kawan nyo ha? Okay? You try to do with your daughters or the mother or your kapatid, kanon. Tintin, kawa mo kay Joseph. Okay? Husband and wife, it's really good exercise. Okay? You try to, yun na nga. Kasi sa totoo lang, di ba yung asawa, madalas na pwede na away. Pero, you try to do this one, talagang pwede ka na yun sa, realize it, how much your spouse is parang thankful to you. O, diba? So, yun lang yung sa, Hi, Jolina! Buti na nga pasok ka na. Okay? So, it's really good exercise. Yung, kayo po din yung sa nanay ni Laika, subok nyo kawan nyo. It's really good exercise. Okay? Hi po. Okay. So, alam nyo ba,
let us to enjoy the 25 hours. Yung isip natin ng tungkol sa kay God. Yun na po na talaga kailangan natin ng salom ng buhay natin. Okay? Bigla na lalabas. Sorry na. Ano ba yun? Okay. So, alam nyo, importante, we think about God. Sa loob po na yung sa isang araw. Kahit sandali lang. It's what they call yung sa yung think about God. Hi po, Pastor. Okay. Pangdalawa po. Yes. Okay. So, pangdalawa po, gusto ko nang sabi sa inyo ng tungkol kay 25 hours is we try to think about our enemy. Diba? Something like we are discussed 25 hours is something we forgot. Or the something make us very hard. So, the first things, enjoy the 25 hours. Salo po na yung buhay natin. Kahit anong oras, we think about God. Pangdalawa po, yung what is the meaning of the 25 hours? We think about our enemy who make us to feel hard. Okay? Maybe, tintini was yung narinig ka na diba dati. Honestly, when I think about my husband, always I really feel hateness. Okay? Siyempre, he make me hard. And then, dami nangyari na lalabas. Kaya, I really hate him a lot. But you know, one day I realized through the God's word, he cannot be my enemy because God allowed him to me, and especially he's the father of my children, right? Kaya, that time the pastors told us that through his sermon, okay, sa loob ng Biblia, you forgive your enemy. Like what Jesus Christ loved you, you also need to love your enemy. So I try to also think about my husband. So I really start to pray for him. And I told my children, mga anak, kailangan nyo na pray para sa tatay nyo. Kahit paano na he's your father. And you know, up to there, I accept. Pero one day, Pastor told us through his sermon, you try to pray for your enemy. Honestly, that time, alam nyo ba, I think to myself, I asked to myself, am I really pray for my husband or not? Honestly, never I pray for him. Alam nyo po ba, I was forgive him. I try to forgive whatever he done to me. But honestly, I never pray for him. Kaya start from that time, as what the pastor told us through his sermon, I start to pray for him. Sabi ko kay Lord, alam namin po na sa atin yung tao yun eh. Kaya lahat po ng tao pwede nakakawan na yun sa kasalanan. Meron ako ng kasalanan, I made the kasalanan, diba? Siyempre asawa ko din, pwede siya nakawan ng kasalanan. Pero let him to realize na yung kasalanan niya and let him to go back to God and let him to concentrate to listen his word. Start from that day, really, I start to pray for him. Alam niyo pa ba, honestly, one day, I talked with my sister-in-law. Sabi ko kayo yung sa sister-in-law ko, pangalan niya Lisa. Sabi ko, Lisa, I start to pray for him. Kasi, siyempre, he also know about God. Kristiyano din siya eh. So sabi ko sa kanya na, Diyos nang bahala siya. Hindi pwede ako nang sabi ng kawan niya na mali or tama. Kasi dami din kawa ko ng mali yan eh. Alam na buhay natin, di ba? Rapo tayo na kawan ng mali. Pero, I really pray for him to let him to realize about God. So let him to more concentrate about God. And then alam niyo po pa that time na my sister-in-law cry a lot. Sabi ko, Joy, puti na nga, you really pray for him. Sobrang ako na yung alam ko na sobrang saktang ka yung kay asawa mo, pero at least you can pray for him. So that time na
yung ako din yung my burden was mas parang relief na wala. And I became more close to my sister-in-law. After I confessed to my sister-in-law, I started to pray for my husband. So for me, I also want to ask to you guys, kung whoever make you hard, make you the problems, let us to pray for that person, okay? Because we cannot do anything for them, because only God can do anything for our enemy, or those people who make us to be hard, right? So, pinakauna po nang sabi ko sa inyo, let us to give the time for God. Pangdalawa po, let us to try to accept our enemy and pray for our enemy. Pangtatlo po, gusto ko sabi ko sa inyo ay let us to become the only. Ibig sabihin po na there are so many things sa loob po ng buhay natin. Diba? Last time one time also I mentioned to you guys, yung sa tawag natin na either. Okay? Sa loob po na yung sa even 10 commandments, sabi po ng Diyos, He hate idols. Ibig sabihin na, when we call the idols, madalas iisip natin just something like a status. And then we pray, people pray in front of them is a idol. Pero, sa totoo lang yung ibig sabihin po na idol is, we love something more than God. Everything become the idol. Like example, if we love the Korean drama more than God, that Korean drama is idol. If we love some music more than God, that meaning for us, the music is idol because we love that music more than God. Siguro isip natin na, ay, kahit paano na, I love God more than that. Impossible na I love the music more than God. But you try to think, sa loob po na yung araw, if you think music more than God, like an example, you listen the music like 1 hour, 2 hours, but you never read the God's word, or you never listen the God's word, that meaning the music is an idol to you. As a Christian, we need to listen to God's word. Kailangan po tayo na binabasa ng Biblia, kailangan po ng pakinggan na yung sa Biblia. But rather read the Bible, listen to God's word. But we love to watch the K-drama. We love to listen yung kanta na yung sa dito sa mundo. Sa totoo, I was like that also. I seldom yung sa kanta na yung Hillsong or the Christian song. But yung sa gusto ko na kanta ng Mahal Kita Walang Iba, mga kanon na kanta, yung mga Tagalog song, sobrang-sobra ako ng gusto ko. Alam niyo po ba? Yung pinaka-favorito na yung sa singer, Martin Rivera, Sharon Cuneta, mga kanon, alam niyo po ba? Pero I seldom sing the Christian songs. Mas madalas na ako ng kanta ng yung mga Martin Rivera songs rather than gospel song. So honestly, mga kanta ng dito sa mundo, mas gusto ko rather than yung Christian song. So that meaning, the word is a mass idol to me rather than God. So for us, sa totoo, we need to be only. Ibig sabihin po na, lahat ng yung bagay, priority have to be God. Kasi po, madalas po tayo kalimutan Diba sa loob na yung sa 24 hours, how many hours or how many minutes you think about God? Maybe you try to ask to yourself, how many minutes, kahit isang minuto, talaga isip nyo na tungkol kay Diyos sa loob ng isang araw? Seldom. Even when we pray, maybe madalas kayo, ay, tasal naman ako kasi before it, I pray to God. It is something like a habit only.
but it's not from your heart. Diba? Kasi madalas na before it, we pray. Kasi ito parang used to be. Diba? Pero we seldom pray to God from the deep of our heart. Meron ako na yung sa prayer list ng like ito. So, in the morning when I wake up, I yung sulat ko na yung sa tigi-isang tao. And whenever I think about God, I think about that person, what kind of things I can pray for that person, I write it. Tinatatak ko na isa pa para kay Tintin for her baby. Okay? So, because kung yung madami po ng tao na kailangan mo ng dasal, sometimes we forgot. Diba po? So, yung it become my habit. I write it one by one here. So, I can pray to that person. Whenever I pray, talagang hanap ko ng para sa kanya and pinatasal ko. It's okay even you read this one. It's okay. Pero at least you think about that person. So, it's very important to us. Only God have to be our priority rather than others. Okay, so today I talk about the 24 hours yung sa our life. The first things is we have to be really enjoyed about God. Pangdalawa po, we need to even pray for our enemy. Pangtatlo, have to be only. Okay, only God, not others. So, it's not the 25 hours si Jam. Talagang sa loob na yung sa Lilo, 24 hours plus 1 hour each na. It's just something like yung sa hours ng we think about God. We think about need to be more close to God. Okay? So, my conclusion today, we try to look at us. We try to be with God, in God, and talagang being with God is very important in our life. Okay? So, thank you for listening my sermon, my 25 hours life. Sana po itong linggo, try nyo. Okay? We try to pray to God. We try to be with God more time. Like, we try to listen to His song. We try to read the Bible. We try to think about God. And even the hear songs or whatever we try to do. And same time, we even pray for our enemy who really make us hard. And be with God. And be only about God. Okay? So, maraming salamat po. Let us pray before we finish. Okay? Lord, maraming salamat po. Alam namin po ng sobrang mahal po kayo sa amin lahat. Kaya bigyan niyo po kami na yun sa Jesus as Christ. And then He let Him to die on the cross for our sin. Lord, let us can say in front of you, Lord, please send me, I'm here. Because, God, alam namin po na gusto nyo talagang kawan namin ng yun sa lahat ng bagay or kahit isang bagay lang, sana po gusto namin nakawa. Anong gusto nyo sa loob ng buhay namin? And Lord, please let us to love our enemy more. Even let us to pray for them. And sa loob po na yung sa buhay namin, let us to be only for God. Because yung sa dito sa mundo, sobrang dami ng bagay, mas mahal po kami sa kanila rather than you. So Lord, let us to be more concentrate to you and let us to realize that how important us to you and how important nang sa lahat po kami para sa word evangelization. Lord, please let us to be stand firm being your witness, and then let's to go to the outside to share the gospel to everybody who really need God. Lord, thank you for all your blessings.
And also, kahit sino po na yung sa nandito, sino po na hindi pa sila nang nandito, please be with them and please guide them and please let them to realize that how much you love them. Lord, maraming salamat po. Ito po lahat, tinatala namin po na isa kinakamit ng pangalan ng Hesus Kristo. Amen.